Sigurado ako kilalang kilala niya si Carlos. And for her to say that, sigurado ako meron tayong hindi alam tungkol kay Carlos. Duda-duda nga ang mga kilos nitong si Carlos. Dumating nga ito sa bahay nila Tiang Susan kasi doon nga nagpapahinga itong si Annalyn at itong si Lynette matapos nga ang hostage taking na naganap sa kulungan. Agad nilang itinanong kung bakit anong nangyari kay Carlos na tela naman na napadalas naman ang mga masasamang loob na pumapasok sa kanilang bahay. Taka rin ng husto itong si Giselle dahil sa pag-aakala niya na ito nga si Carlos ay nakapasok na nga sa loob. Huli kasi silang nagkita ay doon sa main entrance ng naturang kulungan kung saan nakikipagtalo nga itong si Carlos dahil hindi siya pinapasok sa loob sapagkat wala doon ang kanyang pangalan. Hindi niya akalain na umuwi pala yun sa bahay nila. Ano pa ngang naguluhan si Giselle at ito nga si Annalyn, nagkatinginan pa sila matapos nga magkwento itong si Tiang Susan kung saan sinubukan niyang tumawag sa kanilang bahay. At ang sumagot nga noon ay si Irene at sinabi nito na siya ang secretary at wala doon si Carlos sapagkat may inaasikaso umano sa OR. Dito naman ay nagtaka ng husto itong si Giselle kung bakit naroon ang kanyang sekretary sa loob ng bahay. Gayong hindi naman allowed na dalhin sa loob ng bahay ang mga secretary. Mahalata at naaamoy ni Giselle na mayroong kakaibang ginagawa itong si Carlos kung kaya't hindi ito nagsasabi ng katotohanan sa kanila. Napaka-imposible ang kanyang mga sinasabing katuwiran. Maaring nagdadahilan lang si Carlos, merong ibang tunay na dahilan kung kaya't hindi siya nakadalo sa naturang gaganap sa loob ng kulungan. Nahuli siya ng dating at wala na nga siyang naabutan pa kundi mabuti na lamang at nakalaya na nga ang kanyang asawa. Kaduda-duda ang kanyang mga kinikilos at maya-maya pa nga ay bigla na nga itong nagpaalam. Ang katwiran nito ay kukuha lamang ng dabit subalit iba ang kanyang pakay at ito nga ay ililigpit na nga niya itong si Irene ng suganon walang makakaalam sa tunay na nangyari kay Irene. Samantala, sa bahay nga nila Carlos ay magugulat na nga ito siya dahil biglang tatawag itong si Lynette upang sabihin sa kanya na nag-aalala siya ng gusto sa kanyang kalagayan. Sa pagkakaalam kasi ni Lynette ay talagang looban sila ng bahay muli. Kaya naman upang makatiyak na ligtas ang kanyang asawa, minabuti nga niyang tawagan itong si Harry nang sa ganun, masecure nga yung kanyang asawang si Carlos. Gulat na gulat itong si Carlos sa pagdating nga nitong si Harry. Mabuti na lamang at agad niyang nasara ang likod at ang compartment ng kanyang sasakyan. Nagtaka naman si Harry kung ano ang ginagawa niya sa likod. Giit naman ni Carlos ay meron lamang siyang itatapon ng garbage sa malayo. Nagtataka si Harry, ngunit inintindi na lang niya ang lahat. Nakagastuhan nga ni Harry na makatulong sa kanyang ama ay sumama nga siya kung saan papunta nga itong si Carlos. Pabalik nga roon kina Annalyn at Lynette. At sinabi ni Harry na sabay na nga silang pupunta sa loob at tutulungan na muna niyang magbuhat ng gamit ni Lynette dahil alam niya na sa compartment iyon dahil yun nga ang kwento sa kanya ng kanyang tita Lynette. Subalit nagalit itong si Carlos lalo't nagpapumilit nga itong si Harry na tulungan siya sa pagbuhat ng mga gamit. Iba kasi ang gagawin ni Carlos. Gawa niya bigla itong si Harry. Sinabi nito na wag na siyang makulit at wag nang magpumilit. Kaya na niya ang kanyang sarili. Bibili lang umano siya ng pagkain bago siya aakyat kaya medyo matatagalan siya. Nagtaka si Harry at hindi niya maintindihan ang mga kinikilos at ginagalaw ni Carlos. Nagtataka si Harry kung bakit siya sumisigaw. Niintindi na lang niya ito sa kanyang iniisip. Sinabi niya rito na maaring stress lang ang kanyang ama kung kaya't nagagawa niya yun sa kanya. Ngunit kaduda-duda pa rin ang kanyang mga kinikilos. Sa kabilang banda, nagpang-abot naman itong si Carlos at ito nga si RJ. Dito nga ay hindi natutuwa si Carlos, lalo't alam niyang nalalamangan siya dahil tuwing merong eksena ay nawawala itong si Carlos. Sa kabilang banda, magtataka naman ngayon itong si Lynette dahil sa kanyang pag-uwi sa kanilang bahay ay may makita siyang perfume at itong perfume na yun ay naaalala niya. Yun ang perfume na ginamit ni Irene na minsan nga magkapangga sila ay nalaglag ito at ipinakita sa kanya at sinabi nga nito na paborito niya ang perfume na iyon. Kaya naman nagtataka siya.
Sinabi ni Chang Susan na hindi na maganda ang nangyayari. Kaya kung ako sa kanya ay sundan na niya ang mga kinikilos ng kanyang asawang si Carlos dahil maaring may tinatago si Carlos na may kinalaman kay Irene.